Kilala mo ba siya? Francisco Villaroel Galedo, popular sa tawag na Pancho Villa. Ang tunay niyang pangalan ay Francisco Villaroel Galedo, ipinanganak sa Ilog, Negros Occidental noong August 1, 1901, anak ng isang tagapag-alaga ng mga baka, na iniwan ng kanyang pamilya noong 6 na buwan pa lamang si Galedo. Lumaki siya sa asyenda ng isang mayaman, tinutulungan ng kanyang ina sa pag-aalaga ng mga kambing na inaalagaan niya sa bukid. Noong 11 gulang pa lamang si Galedo, tumulak siya sa Iloilo City para magtrabaho bilang tagalinis ng sapatos o shoeshine boy. Habang nasa Iloilo, nakipagkaibigan siya sa isang lokal na boksingero at magkasama silang lumipat sa Maynila, at nanirahan sa Tondo. Paminsan-minsan ay nakikipag-spar siya sa mga kaibigan at hindi nagtagal ay naakit ang atensyon ng mga lokal na nakagawian sa boxing. Nakipaglaban siya sa kanyang unang propesyonal na laban noong 1919 laban kay Alberto Castro. Sa loob ng 2 taon, siya ang Philippine Flyweight Champion, na pinatalsik sa trono si Terrio Pandong. Bakit? Tinawag siyang Pancho Villa, na alam ng marami na isang Mexican rebel leader. Ang pagkakasangkot ni Galedo sa 2 mahalagang boxing figure sa Maynila, ang promoter na si Frank Churchill na nakadiskubre sa kanya, at ang trainer na si Paquito Villa, isang Filipino ice plant executive at boxing manager, at may nagsasabi na noong 1918 pa lamang ay inampun na ni Paquito si Galedo at pinalitan ang kanyang pangalan ng Pancho Villa. Sa pag-asang dalhin sa Estados Unidos ang kanilang mga batang thoroughbred para kumita ng kaunting pera, naisip nila ang ideya ng pagbibigay ng pangalan kay Galedo na maaalala ng publiko. Noong Mayo 1922, nakatanggap si Villa ng imbitasyon mula sa sikat na boxing promoter na si Tex Rickard na lumaban sa Estados Unidos. Tinanggap niya ang paanyaya at tumulak sa Amerika kasama sina Churchill at Paquito Villa. Sa pagdating niya ay nakipag-ayos sa isang napakabata ngunit mahuhusay na sparring partner sa Enrique Cheverde at agad na nanalo sa kanyang unang laban abroad laban kay Abe Goldstein sa Jersey City noong 7 ng Hunyo taong 1922. Nakuha na ni Villa ang atensyon ng mga mahilig sa boxing at siya ay nakatakdang labanan ang American Flyweight Champion na si Johnny Buff. Noong Setyembre ng 1922, tinalo ni Villa si Buff sa isang upset, pinatumba ang kampyon sa ika-11 round upang manalo sa American Flyweight Championship. Sa puntong ito, si Villa ay nasa American phase ng kanyang karera sa loob lamang ng 4 na buwan. Samantala, nalasap niya ang buhay sa New York kasama ang kanyang bagong tuklas na katanyagan at ang pera na kasama nito. Ang kanyang likas na alindog at mainit na personalidad. Ang ibig sabihin ay kasing bilis niyang manalo sa mga laban, nanalo siya sa mga kaibigan, kasama sina Jack Dempsey at Mickey Walker, at ang maliit na bilang ng mga babaeng admirer. Dahil sa di masasabing pangyayari, naiwala ni Villa ang titulo sa unang bahagi ng sumunod na taon kay Jen Arrow, na tinalo siya sa mga puntos. Si Jimmy Wilde, ang boksingero na ipinanganak sa Welsh at dating World Flyweight Champion, ay nagpasya na wakasan ang kanyang pagreretiro at hanapin ang bakanteng World Flyweight Championship sa isang laban na itatanghal sa Amerika. Habang si Hen Arrow, na American Champion at tumalo kay Villa ang ay tila pagpipilian upang labanan si Wilde. Ang lumalagong kasikatan ni Villa ay nakumbinsi sa mga promotor na ang Pilipino ang magpapatunay bilang mas mahusay na draw. Hindi binigaw ni Villa ang karamihan. Noong ika-18 ng Hunyo taong 1923, sa Polo Grounds sa New York City, pinasigla si Villa sa tagumpay laban kay Wilde ng mahigit 20,000 tagahanga na sumisigaw ng Viva Villa. Ang panalo ay dumating sa pamamagitan ng knockout sa ika-7 round, sanhi ng pagbagsak ni Wilde. 3 depensa ang ginawa niya sa kanyang kampyonato sa panahong iyon. Ang huling bahagi ng isang makasaysayang pag-uwi nang siya ay bumalik sa Pilipinas. Binati ng isang hero's welcome, at isang malaking victory party sa isang panalo at sa unang World Championship ng bansa. Noong 1925 bumalik si Villa sa Amerika at itinakda ang kanyang sarili upang labanan future welterweight champ na si Jimmy McLarnon, ang Belfast Spider, ngunit ilang linggo bago ang laban, nagkaroon si Pancho ng masamang sakit ng ngipin. Payo ng dentista matapos magpabunot ng may abscess ng ngipin na iwasan ang anumang mabigat na aktibidad dahil kung hindi ay maaaring kumalat ang impeksyon. Hindi pinansin ni Villa ang payo at nilabanan si McLarnon sa kabila ng kapansin-pansing namamaga ang mukha. Dahil sa pagod mula sa medikal na pagsubok at pa rin sa sakit, siya ay natalo sa unanimous decision.
Isinugod si Villa sa ospital, halos magdedeliryo sa lagnat at pananakit. Sa kabila ng mga pagsisikap, kakaunti ang nagawa ng mga doktor upang labanan ang lason sa dugo, na siyang dahilan ng maagang pagkamatay niya. Habang nagdadalamhati ang buong bansa, ang kanyang katawan ay naglakbay pabalik sa kanyang lupang tinubuan at nailibing sa Manila North Cemetery. Ngayon, kilala mo na siya. Thank you for watching. Abangan ang susunod na ipakikilala ko sa inyo.